Ngayong napakataas ng presyo ng mga bilihin, mahalaga na patuloy tayong makadiskubre ng iba't ibang paraan upang makatipid at hindi lumayo sa ating mga budget. Hello! Andyan pa ba kayo? Dahil kasama natin ngayon si MC Noy, isang financial advisor upang magbigay ng payo para sa ating mga mommies kung paano makakatipid pag nag-grocery. Magandang umaga and welcome to Rise and Shine Pilipinas! Welcome back! Yes! She's back! Okay, simulan natin. Ito mga nanay, alam naman natin na sila yung nag-handle, nagmamanagement ng mga pagkain at lahat ng bagay sa loob ng bahay natin. So, una dyan yung grocery. Papunta pa lang, may plano na, may budgeting stage na kagad ang mga nanay. Paano ba ginagawa ito ng mga ina? Walang lumulusot kasi sa mga nanay So, ang pinaka-importante na gagawin dyan is yung listahan bago pa lang umalis ng bahay. Yan, para makaiwas tayo na bumili ng mga unnecessary, yung mga hindi pala kailangan. And of course, yung budget. Yun ang pinaka-importante talaga bago lalabas. Kasi alam na ng mga nanay kung ano yung bibilhin bago pa lang tayo lumabas ng bahay. Tapos ang sabi nga daw, pag mag-grocery, dapat hindi ka gutom. Tama, Kailangan tama. busog ka. Oo, para iwas ng mga unnecessary na mga spending. Or wag daw kasama yung mga tatay. Ay, ganon. Kasi kagaya ko, ako hindi ko tinitingnan yung presyo, basta kuha lang ako kung ano kailangan. Wow. Ganun ang mga lalaki, no? Iba yung mga mothers, talagang alam nila yung detalye, yung ni sentimo. Pag nag-i-increase yung price, alam na nila kaagad. Oo. Oy, isa din sa mga madalas natin nakikita ngayon, yung sa meal planning. Ano po yung mga tips para maging effective yung meal planning ninyo? Yes. So, ang meal planning po, syempre yung mga bata, araw-araw silang nasa school, so kailangan nila talagang ginagamit yung brain power nila. Pagdating sa meal planning, it's important na may protein yung mga pagkain natin, nutritious of course. And yung protein po kasi, ito yung way para mas mabusog tayo ng longer. Yan, so pwede tayong mag-eggs, tofu, chicken, yan yung mga matataas sa protein. And also gulay para sa gut health naman natin. Yan yung kailangan kasi talaga natin. Well, yung pinag-uusapan natin kanina, most likely ito yung mga mothers nung mga boomers, mga may edad na. Pero iba kasi yung mga millennial mothers ngayon. So, may difference ba sa generation? At paano sila nakakatipid? Ano yung mas wise na pag-grocery o pagpunta sa mga marketplace para hindi naman nag-overspend at nakakatipid? Ayan, yung mga magaganda pong mga tips. Actually, wala naman difference kung boomers ba or mga millennials, ganyan. Kung meron ka ng suke na pinupuntahan mo, na tinatangkilik mo ng mga local market, baka mas makakatipid ka, makaka-discount ka pag mga ganyan. And online naman, meron tayong mga coupons na po pwede nating magamit. Yes, mga vouchers. Ginagamit ko yan. Oo, para hindi na tayo lalabas kung ayaw natin gumastos pa for transportation, pwedeng umorder na lang tayo online. Yun yung mga ngayon, mga bago na mga nauuso Meron na ngayon. kasi yung mga online palengke. Tapos ang agad na dyan, pag na-reach mo yung ganitong amount, meron kang 100 pesos off or 500 pesos off. Mas makakatipid ka and at the same time, saves your time as well. Pag seasonal din yung mga fruits. Yes. Ngayon, ang sarap kumain summer. Yan, so pag Singkamas. seasonal, yes. Iba na yung panahon ngayon, Mangga. Yan yung mga mura ngayon. Online nakakapamalengke na. Oo. Anong lagi kong ginagawa? Nung bata kasi ako, panganay ako yung tagabuhat ng mga pamalengke habang nakikipagkwentuhan yung nanay ko sa mga tindera sa palengke, no? Pero ganun pa man, so sa naman po ng mga produkto, may epekto po ba sa budget yung pagiging brand conscious ng isang nanay? May mga mommies kasi tayo na may brand loyalty Pero for me po, ang pinaka-importante I think is yung i-check yung label, kung ano ba yung laman or yung mga ingredients ng mga binibili natin, kung ano yung vitamins, yung mga nutritional facts. Mas importante yon, no? Kasi minsan meron tayong mga brands na mas makakatipid ka naman dito at mas nutritious na option to. Yun. Pero alam mo sa mga nanay, ang magaling, alam nila yung difference ng lasa ng bawat isa. Ito gusto ng bunso ko, ito gusto ng itong lasa, ito gusto ng panganay ko. Yung mga preference like ng sa mga anak pasta, nila. sabihin na, ay, ayoko yan, mabilis yung ano yun? Ang tawag doon? Magdidikit, Lumagsak. lumagsak. Yung gano'n.
Oo nga. And syempre, bukod sa grocery shopping, for sure nakaka-apekto rin dyan yung pagkain sa labas ng family. So, paano ba ito Yes. nakaka-apekto sa overall budget? For sure, malaki kasi Oo. magkano ang isang meal lalo na pag family. Yes. Ngayon po, no, wag naman na natin, lalo na darating yung Mother's Day, i-treat naman natin outside si Well, mommy. yes. So, okay lang din naman na magkaroon tayo ng mga eat out. Ayan, lalo na kung mga special occasions. Pero, syempre, in the long run, hindi naman din sustainable. Mas makakatipid tayo kapag magluluto tayo, ganyan. And syempre, tulungan na natin si mommy. Correct. Ngayon, lalo na ngayong linggo, di ba? At least, di ba? So, ano na Matulungan exempted natin na siya. ngayon. Kailangan Oo. this coming Sunday, mga ka-RSP, i-treat Ilibre yung naman na. mga Yes. mommy nyo sa labas. Para hindi na siya magluluto, hindi na siya mapapagod. Oo, mapapagod. Ayun na nga kasi kapag pa. kunyari, ikaw ang nagluto, no? Tapos ang tumikim, nanay mo, alam mo yun, dahil mahal ka, oo, masarap po ba, mami? Sarap. Dahil mahal ka. Oo, Diba? Pero kahit syempre- sobrang maalat, no? Pero ganun pa man, i-treat natin ng special ang ating mga ina. Yes. Lalo na sa Deserve Mother's Day. nila yun. Okay, bago po tayo magtapos, ano po ba ang inyong mensahe o final tips para sa ating mga mommies na mga wise? Siguro, final tips ko is laging magdasal po. Kasi minsan, no, kahit hindi natin alam paano natin napagkakasya yung mga budget. Tapos, grabe si Lord na talaga yung gumawa ng paraan. Ayan, and sa mom ko po na nanonood ngayong morning, good Oy. morning, Ma. Advance Happy Mother's Day. I love you. Wow. Maraming salamat sa iyong ibinahagi na mga tips para sa ating mga mommies. Tiyak na malaking tulong ito para sa kanila upang mas maging manageable pa ang pagbabudget.